Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, good afternoon sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon. Hindi ko talaga akalain na darating pala yung araw na maglalakas loob akong ikwento ang love life ko sa inyo. Ako nga pala si Trisha, 25 years old, at nagtatrabaho sa isang opisina dito sa Laguna. Naka-work from home kami ngayon dahil na rin sa pandemic at sa pagtaas na naman ng mga kaso. Sure ako na marami sa atin ang namimiss na yung mga araw na malaya tayo nakakagala kung saan-saan, nakakalabas kung kailan natin gusto, at nakakasilay sa mga crush natin. Buti na lang yung crush ko for 11 years. Kapitbahay lang namin. Yes, Popoy at Bea, 11 years and counting ko ng crush, si Joseph. Ang dami ko nang nakilalang lalaki pero wala kahit isa sa kanila ang nakakapantay sa naipaparamdam sa akin ni Joseph. Kahit nga ako nawirduhan kung paano niya nagagawa yun. Samantalang hindi naman kami madalas mag-usap. Pero kapag nagtatama yung mga mata namin, parang tumitigil ang mundo. Feeling ko, siya at ako lang ang nag-e-exist. Minsan nga kapag nakikita ko siya, gusto ko na lang siyang yakapin at sabihin, mahal kita kahit manhid ka. Pero syempre, hindi pa naman ako baliw para gawin yan, di ba? Okay na ako sa pag-i-imagine na magiging kami, kesa naman sa yung madalang na nga naming pag-uusap, mawala pa. Okay na ako na alam niyang may isang Trisha na nag-e-exist at kapitbahay niya. Pabili po, Aling Mayang. Pabili po. Kung makatawag ka naman, Trisha, napakalakas. Ano bang bibilhin mo, ha? Sorry ho. Kanina pa po kasi ako tumatawag, hindi naman kayo nasagot. Pabili na lang po ng toyo at suka. Pabili po ang juice, tsaka isang yelo. Ito pong bayad. Ha? Hindi, wala. Iniisip ko lang kung anong flavor ng juice yung bibilhin mo. Di syempre, mangga. Paborito yan ni Joseph Alam mo, iho, napakagwapo mo talaga. Siguro hawig na hawig mo yung tatay mong foreigner, no? Hindi ko po alam Bakit hindi mo alam? Hanggang ngayon ba, hindi pinapakita sa'yo ni Sonia ang picture ng tatay mo? Ang laki-laki mo na. Dapat naman siguro kilala mo na yung tatay mo, no? Yang si Sonia talaga, Hanggang ngayon ba, itatago niya pa sa'yo? Ano bang dapat niyang ikahiya? Ang gwapo naman ng anak niya. Mabait, masunurin. Kung ako nga lang ay may anak pang bata-bata, ipakikilala ko sa'yo. Aling Mayang, pwede ko na hubang makuha yung binibili ko? Iniintay po kasi ako ni Mama Oo nga pala. Ano nga bang binibili mo? Mango juice ho at saka yelo yung binibili ni Joseph. Tapos yung akin po, toyo at suka. Oo nga pala. Ito na muna yung juice mo, Joseph, at yelo. Siya nga pala, Joseph. May pamangkin nga pala akong pupunta dito sa isang linggo. Ipapakilala ko sa'yo, sigurado akong magkakasundo kayo. Maganda yun tsaka single. Pwedeng-pwede mong ligawan. Aling Mayang naman Ano ba yun? Wala ho. Ibig kong sabihin yung binibili ko po akin na. Singit ka naman ng singit, Trisha. Nag-uusap pa kami ni Joseph. O basta iho, ha? Pag kailangan mo ng tulong sa panliligaw, magsabi ka lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Hindi na ho. Hindi po ako interesadong manligaw kasi may girlfriend na po ako. Ano? May girlfriend ka na? Kailan pa? Bakit may girlfriend ka na? Dun sa last mong my date content, single ka pa, tapos ngayon may girlfriend ka na? Bakit naman ganun? Ha? Ano ba yung mga tanong mo, Trisha? Oo nga, Trisha, makapag-react ka naman dyan. Parang dapat magpaalam sa'yo si Joseph kapag magjojowa, ano? Nagsiselos ka siguro, no? Ay, naku, alam ko na yan. May crush ka kay Joseph, no? Ako? Wala po Ay, naku. Sa ibang tindahan na nga lang ako bibili. Tagal-tagal nyo naman akong pagbentahan. Diyan na nga kayo.
Ang tagal-tagal naman ni Ellen sumagot. Oh, hello. Hi, salamat. Sumagot ka na. Tagal mo Kanina pa kaya ako nag-chat sa'yo, hindi ka man lang nagre-reply. Now ko lang talaga nahawakan yung phone ko. Sobrang busy sa preparation ng 60th birthday ni Papa bukas. Uy, punta ka ha. Ay, oo nga pala. Sige, pupunta na ako. Pero teka ito na muna yung kwento ko. Ano nga ba yun ha? Ganto kasi, tungkol kay Joseph. Ay, nako. Kay Joseph na naman. Kung ang kwento mo ay kayo na ni Joseph, sige, makikinig ako. Pero kung ang kwento mo ay nagkatinginan kayo kanina, busy ako. Ito naman, napakapanira mo talaga Sige na. Binibiro lang naman kita. Tuloy mo na yung kwento mo. Kasi itong si Aling Mayang, gumana naman ang pagkamarites at nalaman ko na may jowa na si Joseph, my love. Pero ang nakakaloka dun, kinorner ako ni Aling Mayang at tinanong kung may crush daw ako kay Joseph at selos na selos daw ako. Sa harap mismo ni Joseph, ha? Pwede sana sinagot mo. Opo, Aling Mayang, patay na patay po ako kay Joseph. High school pa lang. Baliw ka ba? Never kong gagawin yan kahit lamunin pa ako ng lupa. Uy naman ito. Pero kasi, hindi ko kayang umamin sa kanya, no? Ngayon pa ba na may jowa na siya? Saka hello, sino ba naman ako para mapansin niya? Alam mo, Trisha, kaya ka nga niya hindi pinapansin. Kasi hindi mo napapansin yung sarili mo. Ikaw mismo, iniisip mo na agad na hindi ka bagay kay Joseph. Hindi mo pa nga nasusubukan sa talaga. Basta, masaya na rin naman ako na ganito lang kami. Masaya daw. Di bahala ka. Kung masaya ka ng taga-monitor ng love life ni Joseph, di ko. Hoy, hindi ha? Nakailang girlfriend na ba si Joseph? 3. Tapos kung isasama yung ngayon, pang-4 na. Biro na monitor. Hindi sa ganun. Kumbaga, nalaman ko lang, syempre, friend ko siya sa Facebook. Natural, alam ko yun. Talaga ba? Pero yung pangalan ng ex ko, hindi mo maalala, no? Ellen naman Pero seryoso, Trisha, sa 11 years, hindi ka ba nagsasawa sa kakaganyan-ganyan sa kanya? Hindi magpapansin, hindi mo ginagawa. Paano kanya mas makikilala? 2020, no? Kailan ka pa a-action? Wala namang masama na ikaw yung mag-first move, Bahala na. Kahit naman gustuhin ko, hindi na pwede, diba? Kasi may jowa na nga. Dami mong time na wala pa siyang jowa, tapos ngayon itatahilan mo yan. Oo na, sige na. Hayaan mo na. Malay mo kaya nangyari lahat ng to kasi sign na to na tigilan ko na yung kabaliwan ko kay Joseph. Sige na, pasensya na sa abala. Bye. Popoy at Bea, hanggang ganito na nga lang siguro kami ni Joseph. Nag-umpisa bilang magkakilala at matatapos bilang magkakilala. High school kami na magkagusto ko kay Joseph. Nagsimula yon nung araw na bumagsak ako sa math quiz namin. Umiyak ako kasi ako lang yung bumagsak dahil sa simpleng pagkakamali ng numbering. Hanggang sa nag-uwian na yung iba. Tapos, nilapitan niya ako sabay sabing, ililibre daw niya ako ng fishball at palamig. Pagkatapos namin kumain, kinuha niya yung isa kong bitbit na bag na may lamang libro. Tapos sinabayan niya ako maglakad pa uwi. At doon na nga nakuha ni Joseph ang puso ko. Hindi naman kami nagkukentuhan pero ang lakas ng dating niya. Lalo na yung mga tingin niyang nakakatunaw. Minsan iniisip ko na ngang sumuko pero ganun pa rin talaga Siya pa rin. Hanggang sa eto na nga at nagkaroon ng pandemic. Nalimitahan ang paglabas-labas ng mga tao dahil na rin sa quarantine protocols. Nagsimula na rin kami mag-work from home. Okay lang naman sa akin kasi mas safe yon. Tapos, araw-araw ko pang nakikita yung crush kong si Joseph. Kilo nga po nitong tilapia. Sa akin, kalahating kilo pong tilapia. Joseph? Oh, Trisha. Akala ko mama mo yung namamalengke sa inyo. Ikaw pala. Dalawa rin ba kayong nabigyan ng quarantine pass? Oo. Dapat talaga si mama yung mamamalengke. Kaya lang, inaasikaso niya yung pag-uwi niya sa Isabela. Oh, bakit? Kasi nalaman namin na may sakit yung 2 kapatid doon. Sobra yung pag-aalala ni mama.
Ayun, ang gusto niya, umuwi siya doon para maalagaan yung mga kapatid ko. Paano siya makakapunta dun? Ang balita ko, ang hirap magbiyahe ngayon. Oo nga eh. Sabi ko nga kay mama, wag na muna umuwi kasi baka mamaya mas stranded siya doon. Pero ayaw naman yung makinig sa akin kasi nga, nag-aalala sa mga kapatid ko. Sa bagay, ganyan talaga pag nanay. Paano pala siya makakapunta sa Isabela? Ayun, ngayon, tinawagan niya yung tito ko na nasa Cavite. Uwi rin daw palang Isabela, so sabi ni mama, sasabay na lang daw siya doon. Ayun naman pala eh. Di mas maigi. Ang poproblemahin na lang niya yung pagbalik niya rito. Kaya nga eh. Padrip talaga tong pandemic na to. Plano pa naman namin na dito na rin sa Laguna mag-aral yung dalawa ko pang kapatid para sama-sama na kami. Kaso mukhang hindi na yun mangyayari. Extend yung ECQ tapos parami pa ng parami yung mga kaso. Oo nga eh. Tapos ang kukulit pa ng iba nating kapitbahay. Nagsisilabasan, walang mga mask. Kaya nga, hindi nila siniseryoso yung virus eh. Ang dami na rin kaya namatay sa virus na yun. Oo nga eh. Teka nga pala. Pagkatapos mo ba rito sa palengke, pauwi ka na o may dadaanan ka pa? Baka dumaan lang ako sa butika. Nagsastock lang ako ng paracetamol tsaka alcohol. Wala na kasi sa bahay. Oo nga no. Makabili na nga rin kaya. Sige, di sabay na tayo. Diyan lang naman sa may gilid ng palengke yung butike. Iho. Iha, eto na yung mga tilapia nyo. Malinis na rin yan. Salamat po. So paano Joseph? Tara na? Ay, Lord. Alam kong masama tong virus na to, pero thank you sa chance na magkasabay kaming naglalakad ngayon ng crush ko. May sinasabi ka, Trisha? Ha? Ako? Wala. Ano sabi ko, sana magkaroon na ng gamot para sa virus na to. Para, alam mo yun, bumalik na lahat sa dati. Oo nga eh, sana nga. Ang hirap din kasi ng ganito, yung limitado yung galaw mo, tsaka hindi ka makakilos na maayos kasi nakakatakot. Hindi natin nakikita yung kalaban. Baka mamaya, akala natin simpleng ubo lang yun, yung pala COVID na. Nakakatakot nga. Tsaka dapat talaga umilos muna tayo sa maraming tao, lalo na sa mga gatherings. Video call na lang muna, mas safe pa. Sana all may video call. Ha? Wala. Naisip ko lang kasi, di ba, may girlfriend ka na. So, everyday siguro kayong nagvi-video call, no? Ang saya siguro sa pakiramdam na may lagi kang kausap, may nag-aalala para sa'yo, lalo na... Di rin. Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Hindi ba kayo okay ng girlfriend mo? Okay naman. Pero minsan nagkakatampuhan, alam mo na, mga babae kasi. Hindi ko lang mag-reply kagad, akala nila nang bababae ka na. Hoy, hindi naman lahat ng babae, no? Marami pa rin naman dyan na understanding. Gaya ko. Anyways, bakit ka ba hindi ka agad nakaka-reply? Wala. Minsan hindi ko talaga hawak yung phone ko. Minsan naman naglalaro ko, ganyan. Naglalaro ka rin? ML ba? Oo, ikaw din ba? Oo. Actually, nito lang din akong natuto tapos ayun, na-addict na ako. Nung isang gabi nga, napuyat ako kakapataas ng rank. Nice, anong role ka? Mage. Or support ako eh. Tamang-tama, fighter marksman ako. Do tayo minsan, gusto mo? Duo? Tayo? Oo ba? Sure. Pero hindi pa ako magaling ha kasi pang beginner pa lang talaga yung skills ko eh. Walang problema, gusto mo, buhatin pa kita eh. Ako? Bubuhatin mo? OMG! Ito na yata yung umpisa ng love story namin. Huy, Trisha! Ano yun? Ano nangyayari sa'yo? Parang nawawala ka sa sarili mo, nagsasalita ka na mag-isa. Hindi may naisip lang ako pero wala na yun. Saka ito na pala yung drugstore eh. Tara fill out na tayo ng contact tracing para makabili na rin tayo ng bibilhin natin. At doon na nga nagumpisa na maging magkaduo o magkalaro kami ni Joseph. Dahil doon, unti-unti na rin kaming nagkaka-chat at nagkakakwentuhan. Pero madalas, nasi-scene zone ako. May mga times nga na feeling ko nagiging panakipbutas ako sa mga oras na hindi sila okay ng girlfriend niya. Pero okay lang naman sa akin kasi wala namang masamang ginagawa si Joseph. Hindi naman niya ako nilalandi. Ako lang talaga tong assuming. Sabi nga ng kaibigan kong si Ellen, masokista raw ako dahil gustong-gusto ko daw na sinasaktan ng sarili ko.
Sabi ko naman, di bale na. At least sa ganitong paraan, sumasaya ako. Hanggang sa lumipas sa mga araw at bandang buwan ng November 2020, nang mangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ano ba yan? Tatawagan ko na ba si Joseph? O wag, baka naman sabihin niya feeling close ako kapag tumawag ako sa kanya. Pero ano namang masama kung tatawag ako? Gusto ko lang namang malaman kung okay siya. Ay, naku, bahala na nga, matawagan na nga lang si Joseph. Hello, Trisha? Hello, Joseph? Ano kasi? May problema ba? Bakit ka napatawag? Kukumustahin sana kita. Kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? Okay naman. Hindi naman severe yung symptoms ko eh. Hindi ka ba inuubo? Sipon o lagnat? Kumusta yung panlasa mo ha? Yung pang-amoy mo? Okay lang ako, Trisha. Wala naman akong lagnat pero yung panlasa ko parang medyo nawawala na. Ganun ba? Naku, baka kailangan mong kumain ng mga maaasim na prutas para, alam mo yun, mabilis bumalik yung panlasa mo. Gusto mo ba dalhan kita? Ha? No, Trisha, wag na. Dadamay ka pa sa mga marites nating kapitbahay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Trisha, alam ko naman na simula nung nalaman dito sa barangay na may COVID ako, pinadidirian na nila ako. Hoy, ano ka ba? Hindi yan totoo. Huwag ka na mag-deny. Alam ko naman eh. Alam ko nga rin may mga kapitbahay tayo nagsasabi na dapat sa quarantine facility ako dinala dahil baka daw ako pang magkalat ng virus dito sa barangay. Joseph. Simula naman nung nalaman kong positive ako, nakipag-coordinate na ako sa barangay natin eh. Sinabi ko rin na solo ako ngayon dito sa bahay kasi nga nasa Isabela si mama. Tsaka sinabi ko rin na mild lang yung symptoms ko. Pumayag naman sila na dito lang ako. Paano pala yung pagkain mo? Meron pa naman dito supply sa bahay tsaka yung mga taga-barangay nag-iiwan ng pagkain tsaka vitamin sa may pinto. Buti naman kung ganon. Kung kailangan mo ng kausap, huwag kang mahihiya na tawagan ako, ha? Salamat, Trisha, pero okay lang talaga ako. Ngayon ko lang sa naririnig ko eh, parang kasalanan ko na nagka-COVID ako. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Malalaman ko ba na magkaka-COVID ako? Kung alam ko lang na may COVID pala yung katabi ko sa jeep o kaya yung kasabay ko sa palengke, pupunta ba ako dun? Siyempre hindi na. Tao lang din naman ako, Trisha, di ba? Natural na magkasakit ako, kaya sana wag nilang isipin na hindi ako nag-iingat kaya ako nagkaganito. Oo naman. Naiintindihan naman kita dyan. Busy ka ba? Gusto mo ba laro tayo? Mamaya na lang siguro. Tatawagan ko pa si mama eh. Sige. Pagaling ka, Joseph, ha? Bye. Kawawa naman si Joseph. Alam ko na. Dadalhan ko na lang siya ng prutas. Teka, ma-check nga sa kusina kung mayroon pang orange dun. Ayun, tamang-tama. May orange at apple pa rito. Mailagay na nga sa plastic. Ay, may saging pa. Malagyan na rin. O, Trisha, anong ginagawa mo at nilalagay mo yung mga prutas sa plastic? Naisip ko lang pong dalhan ng prutas si Joseph. Kawawa naman po eh. Ano? Si Joseph, yung anak ni Sonia? Yung kapitbahay nating may COVID? Mama naman, yung boses mo. O bakit? Tama naman yung sinabi ko ah. Ewan ko sa inyo, ma. Diyan na nga kayo. Teka. Saan ka ba pupuntang bata ka, ha? Kina Joseph nga po. Dadalhan ko po siya nitong mga prutas. Hoy, tumigil ka. Huwag kang lalabas. Po? Alam mo nakakahawa yung COVID na yan tapos pupunta ka pa dun kina Joseph. Paano kung mahawa ka, ha? Tapos magkahawaan tayo dito sa bahay. O, paano na? Tapos dalhin tayo dun sa facility. Ano, ha? Ma, relax. Hindi ko naman po kakausapin si Joseph. Ilalagay ko lang po itong mga prutas sa pintuan niya. Hindi naman po tatawid yung virus dun, saka mag-a-alcohol naman po ako. Kahit na. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Huwag kang makulit dyan. Huwag kang lalabas, sinasabi ko sa'yo. Ma, bakit naman kayo ganyan? Hindi ba kayo naaawa dun sa tao? Wala na nga yung mama niya dito, tapos naririnig pa niya yung mga chismis tungkol sa kanya. Gusto ko lang namang ipakita na concern tayo sa kanya. Anak, yung sinasabi mong concern na yan, oo, nandyan na tayo. Pero isipin mo naman,
Paano kung tayo naman ang magkaroon ng sakit, ha? Yung papa mo matanda na. Delikado kapag yan ang nahawa. Nag-iingat lang ako, kaya ikaw, makinig ka sa akin at huwag mong pairalin yung katigasan ng ulo mo. Pero ma, Anong pero? Sinasabi ko sa'yo, Trisha, ha? Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Tatamaan ka talaga sa akin. Pumasok ko sa kwarto mo! Pasok! hello, Joseph. Oh, hello Trisha. Teka, ba't bumubulong ka? Kasi baka marinig ako ni na mama natutulog na sila. Ganun ba? Ba't ka napatawag? Itatanong ko lang sana kung nakuha mo yung iniwang kong prutas dyan sa pintuan nyo. Alin, yung plastic na may lamang orange tsaka apple pati saging? Ay, yun nga. Sa'yo pala galing yun. Salamat ah. Paano pala? Sino yung nautusan mo magdala ng prutas dito? Wala ako mismo nagdala niyan. Nagpunta ka dito? Buti hindi kasi nita ng nanay mo. Naku, kung alam mo lang, Joseph. Bakit? Ano ba nangyari? Wag na, nakakahiya kung ikakwento ko pa. Ano ba kasi yun? Sige na, sabihin mo na. Ganito kasi yun. Actually, ayaw ni mama na pumunta ako sa bahay ninyo kasi nga baka raw mahawa ako ng COVID. Sabi ko naman, saglit lang yun. Mas delikado pa nga yung paglabas-labas ng iba nating kapitbahay para lang magchismisa na walang mask O tapos? Ayun, lalo akong pinagalitan. Huwag daw akong lalabas. Pero kanina nung naliligo siya, lumabas ako saglit tapos sinabit ko na lang yung putas dun sa may pinto mo. Tapos bumalik agad ako rito sa bahay. Trisha, huwag mo nang uulitin yan ha. Baka mapagalitan ka pa ng mama mo. Tsaka naiintindihan ko naman kung bakit kanya ayaw palapitin dito. Gusto ko lang namang maramdaman mo na may isang taong concern talaga sa'yo at hindi ka iniisipan ng masama. Ganun ba? Salamat sa'yo, Trisha. Wala yun, Joseph. Magpagaling ka ha. Saka kainin mo lahat ng dinala ko ha. Oo, salamat talaga. Popoy at Bea, ang sarap sa pakiramdam na nagiging malapit na kami ni Joseph sa isa't isa. Alam kong masamang ipagpasalamat na nagka-COVID siya, pero naging malaking parte yon kung paano kami mas nagkakilala ni Joseph. Simula kasi day 1 ng quarantine niya hanggang day 14, palagi ko siyang kinakausap. Nakikipagpuyatan ako sa kanya, nakikitawa sa kwento niya, nakikipaglaro kapag kailangan niya ng kaduo. Basta ginagawa ko lahat. Wag lang niyang maramdaman na mag-isa siya. Pero ang lupit talaga ng realidad, no, Popoy at Bea? Ako yung nandyan at nakasuporta sa kanya, pero iba yung minamay day niya. Iba yung sinasabihan niya ng I miss you, at ang pinakamasakit, sa iba niya sasabihin yung I love you. Ang tanga ko no? Alam ko na nga may girlfriend, umaasa pa rin ako. Sumisingit pa rin ako. Nagbabakasakali pa rin ako. Ay, Popoy at Bea, bakit ba ang pag-ibig masyadong mapanakit? Papasayahin ka nga, pero sasaktan ka naman sa huli. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Bakuna. Popoy at Bea, simula nung gumaling sa COVID si Joseph, akala ko magiging mas close na kami sa outside world. Pero hindi ganun ang nangyari. Parang wala lang. Yung akala kong pangmatagalan na closeness namin sa chat at sa call, pang 14 days quarantine lang pala. Balik kami sa dating maiksing batian at saktong kwentuhan kapag nagkakasalubong sa tindahan. Siyempre nalungkot ako pero wala naman ako magagawa. Hindi ko naman pwedeng isumbat yun sa kanya. Akala ko talaga matatapos ang taong 2020 na kahit paano makaka-step up yung closeness namin ni Joseph. Pero hindi rin pala.
Nag-2021 na, pero sila pa rin ng girlfriend niya. Sabi ko sa sarili ko noon, tama na, ayoko nang umasa. Tatanggapin ko na lang na wala talaga kaming kahihinatnan ni Joseph. Aling Mayang, pabili po ng soft drinks, yung malamig na malamig po. Maliit lang po ha. Yung soft drinks mo, ilalagay ko na sa plastic. Baka hindi mo isoli yung bote eh. Huwag na po, dito ko na po iinumin. O siya, sige. Salamat po. Tricia, ilang taon ka na nga? 24 ho, magta-25 sa February 14. Aba ay malapit na palang birthday mo at saka Valentine's pa. Naku, di mag-aasawa ka na yan. Anong mag-aasawa po? 25 ka na eh. Matanda ka na, mag-asawa ka na. Huwag ka na gumaya dyan kay Tess at sa tatay mo. Ang tatanda na nagsipag-asawa o ngayon, ang babata pa ng kapatid mo, mga nagsisipag-aral pa. Ito na naman si Aling Mayang oh. Kaya ayaw kong natambay dito sa tindahan niya eh. Ang dami-daming sinasabi. Kung hindi ko lang talaga gustong masilayan si Joseph. Ano yun, Tricia? May sinasabi ka ba dyan? Wala ho. Ayun nga, maituloy ko lang yung sinasabi ko. Kung ako sa'yo, pag may nanligaw sa'yo, sagutin mo na. Huwag ka nang pabebe, bahala ka, ikaw rin. Mahirap tumandang mag-isa. Wala naman hong nanliligaw sa akin. Ay ganon, pihikan ka yata eh. Wala ka bang nagugustuhan? Po? Kako, wala ka bang nagugustuhan? Hay, sa wakas, nakita ko na naman ang man of my dreams. Siya po, siya yung nagugustuhan ko. Hoy, Tricia! Nagsasalita ka na naman dyan mag-isa. Hindi po wala ho to. Kumakanta lang ako. Aling Mayang, may load po ba kayo? Ay oo, ano bang number mo? Ito po, paload na lang ho yung 3 days na data. Ay naku, oo nga pala Joseph Iho, pasensya ka na. Naglolo ko nga pala tong network na yan. Kanina pa ayaw pumasok ng load. Alam mo ba si Tonton, yung kalaro mo ng basketball? Nagpapaload din kanina, kaso wala. Tapos sumunod naman si Ono, Oo na ho, kung wala, sige, salamat na lang ho. Ayos naman kasi. Ngayon pa nagloko yung internet, tapos wala man lang mapaloadan. Irita. Joseph, may problema ba? Wala. Akala ko kasi kailangan mo ng load eh. Bakit, may load ka ba? Paload na nga. Hindi, wala. Ibig kong sabihin may data ako mukhang yun naman yung kailangan mo, tama ba? Oo. Nasira kasi yung internet namin naputol yung tawag ko doon sa girlfriend ko. Ganun ba? Di ganito na lang, maki-hotspot ka na lang muna sa akin. Huwag na. Ano ka ba? Okay lang. At saka, mukhang kailangan mong makausap yung girlfriend mo eh. Sige na nga. Sige, ito na Connect ka na rito, tapos ito yung password. Salamat Yan, connected na. Teka lang. Tawagan ko lang yung girlfriend ko. Mabilis lang to, promise. Hindi, sige lang. Okay lang. Hello? Galit ka pa ba? Di ba babe, naipaliwanag ko naman na sa'yo na hindi nga pwede yung gusto mo. Babe, hindi ako galit. Hindi ako sumisigaw. Mukhang matindi yung away ng dalawa. Ano nga ko yung ayaw makipag-usap? Ikaw nga dyan magulong kausap Paiba-iba yung gusto mo. Hindi kita sinusumbatan. Ano ba naman yan? Anong space? Gusto mo ng space? Hello? Hello, hindi ko mag-gets. Ano ba talagang problema? Hello, babe? Hello? Hello? Pinabaan ako. Tawagan nga ulit. Mukhang pinatayan ako ng cellphone Nakakainis naman Joseph, kumusta? Nagkausap pa kayo ng maayos ng girlfriend mo? May LQ kayo? Ano, okay na kayo? Mukha ba kami nagkaayos Tricia? Ewan na nga akong kausapin Pinatayan ako ng cellphone tapos itatanong mo kung nagkaayos kami. Sorry. Pero hindi mo naman ako kailangan sigawan ng ganyan. Ang kulit mo kasi. Uwi na nga. Hirap dito, dami chismosa Tingnan mo yun. Siya na nga yung pina-hotspot ko. Siya pa tong galit na galit. Pero okay lang. Mukha namang magkaaway sila ng girlfriend niya Ano ba yan? Hindi ako dapat nag-iisip ng ganito. Ang bad ko talaga.
Makauwi na nga rin. Ay, salamat. Natapos din ang sangkaterbang 2 p.m. Ay, naiisip ko na naman yung nangyari kanina sa amin ni Joseph. Ang daldal ko kasi, siguro nakadagdag pa yun sa galit niya. Pero sabi naman ni Ellen, ako raw dapat yung magalit kasi hindi ko naman daw kasalanan yung nangyari pero bakit ako yung pagbubuntunan niya? Ay, ewan. Mailagay na nga lang itong mga damit sa kanya-kanyang drawer. Sino kaya itong tumatawag? OMG! Si Joseph! Hello? Hello, Trisha. Joseph. Napatawag ka? Bakit? Wala naman. Sorry lang ako sa nagawa ko kanina. Ha? Alin? Yung kanina nung nasa tindahan tayo nila Aling Mayan. Nasungitan yata kita eh. Sorry Yun ba? Wala yun. Kasalanan ko din naman eh. Ang chismosa ko kasi. Sorry. Hindi ko naman intensyon na sabihin yun. Nabigla lang ako. Dami ko kasing iniisip eh. Wala nga lang sa akin yun. Ang mahalaga naman, nagkausap naman yata kayo ng girlfriend mo. Hindi nga. Paano hindi? Nakikipag-iwalay na siya sa akin eh. Ha? Bakit? Baka naman may kailangan lang kayong pag-usapan. Baka naman tampuhan lang yan. Ewan ko, hindi ko alam. Baka nauumay sa akin sa loob ng 1 taon. Ha? Bakit naman siya mauumay sa'yo? Ang bait-bait mo. Una akong bulahin, okay lang naman ako eh. Seryoso ako, no? Mabait ka at saka masayang kasama. Pogi pa. Talaga? Pogi ako? Hindi. I mean, kasi, yung username mo dun sa ML, di ba? Pogi_18. So, wala. Natatak lang sa isip ko. Alam mo, buti pa, laro na lang kaya muna tayo para makabawas ng stress. Oo na, sige na. Pero, pogi talaga ako. Huwag mo na nga kasi kung asarin. Maglaro na tayo. Oo na. Popoy at Bea, wag sanang isipin ng ibang listeners na nagtitake advantage ako ng mga panahon na nag-break sina Joseph at ng girlfriend niya. Hindi ko naman ipinisenta yung sarili ko dahil ayaw ko rin naman maging rebound if ever. Minsan nga ako pa yung nag-a-advise kay Joseph na makipag-usap sa girlfriend niya, pero sabi niya sa akin, wala na daw talaga silang pag-asa. Ako naman, chill lang. Go with the flow. Napansin ko na lang na dumadalas na yung pag-chat sa akin ni Joseph. Hindi ko na rin nararamdaman yung awkwardness kapag nagkakasalubong kami sa kanto. Minsan, pag nakikita kami, sasabayan niya pa ako pauwi. Ayokong umasa. Mas gusto kong isipin na unti-unti kaming nagiging magkaibigan ni Joseph. Kumbaga, hindi na lang kami basta magkakilala, kundi friends na rin in real life. Nandito na tayo sa vaccination center. Yun lang, nagahan natin. Konti pa lang ng mga tao nakapila. Halika, doon tayo. Joseph, kasi, feeling ko talaga hindi na sila tumatanggap ng walk-in. Parang may nabalitaan ako na dapat daw nakapagpalista bago pumunta rito. Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo may tropa akong organizer dito? Siya yung nagsabi sa akin na pwede nga daw yung walk-in. Pero para makasure na rin, register na rin ako sa kanya ng mga details natin. Kaya tara na. Ha?
Ay, Joseph, parang sinisipon ako. Di ba sabi kapag may kahit anong sintomas daw na nararamdaman, bawal magpabakuna. Dahil may sipon ako, hindi ako pwedeng magpabakuna, di ba? May sipon ka ba talaga? Oo, ayan na Naririnig mo yon? Grabe, ang lala ng sipon ko. Alam mo, buti pa, pumila ka na doon tapos hintayin na lang kita rito. Huwag na. Ha? Anong wag na? Umuwi na lang tayo. Kung hindi ka magpapabakuna, hindi na rin muna ako magpapabakuna. Ha? Bakit? Akala ko ba sabi mo requirement na sa company niyo may bakuna? Kapag hindi ka nabakunahan, baka mamaya hindi ka papasukin sa company ninyo. Ganun na nga mangyayari. Ha? Di pumili ka na doon. Huwag ka nang maarte dyan. Ayoko nga. Hindi mo naman ako sasamahan eh. Ha? Ano kasi? Hindi mo na nga, Trisha. May sipon ka ba talaga? Oo no. O dahilan mo lang yan para wag magpaturok? Takot ka ba sa karayom? Ha? Ano kasi, ang totoo niyan, kinakabahan ako kasi baka mamaya, di ba, hindi naman natin alam kung anong laman ng mga syringe na yan. Paano kung yan pala yung magdadala sa atin ng sakit? Tapos kapag naturokan na, lalo tayong manghina gaya nung ibang nababalitaan ko dun sa TV. Trisha, relax ka lang, okay? Una sa lahat, alam natin ang laman ng syringe na yan. Mga bakuna yan na pwede naglalaman ng, sabihin na natin, pinahinang virus para makapasok sa katawan natin. Sa ganoon, makilala ng katawan natin yung virus. Tapos, makaka-develop ng immunity yung katawan natin laban dun sa virus mismo. Para pag andyan na yung totoong virus, hindi na tayo ganun katindi. Na, paano kung maging zombie tayo? Tingilan mo na nga yan. Nasasobrahan ka na kababasa ng fake news eh. Pero sige, kung hindi ka pa komportable magpabakuna ngayon, hindi kita pipilitin. Mas mahirap rin kasi yung hindi ka ready, baka mamaya wala ka namang nararamdamang side effects. Psychologically, maramdaman mong meron. Okay lang yan, relax ka lang. Tuloy-tuloy naman yung schedule nila ng pagbabakuna eh. So, gusto mo na bang umuwi o ano? Siguro dito muna tayo. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Magre-relax lang ako. Okay, ikaw bahala. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang matakot magpabakuna. Yung turok ng karayom, huwag mo rin katakutan. Legit yung sinasabing parang kagat lang ng langgam yan. Tsaka higit sa lahat, huwag kang kabahan kasi kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Ano ba yan? Bakit ang sweet-sweet sa akin ni Joseph? Parang gusto ko nang matunaw sa pwesto ko. Ay. Trisha. Yes, love? Ha? Anong love? Love? Anong love? Ikaw talaga kung ano nang naririnig mo. Anong ako? Ikaw nga dyan yung bubulong-bulong na para kami dinadasalan na hindi ko maintindihan tapos sinabi mo na lang, love. Anong love? Wala akong sinasabing ganyan. Ang ibig kong sabihin, yes, I'm ready. Magpapabakuna na ako. Yun yung ibig kong sabihin. O talaga? Buti naman nagbago yung isip mo. O siya, tara na. Saan? Doon sa pila. Saan pa ba? Halika na. Halika na, sabi. Joseph, yung kamay ko, hawak mo. Oo, hawak ko nga. Bagal mo kasi. Gusto mo yata, buhatin pa kita eh. Tara na. Okay. Oh, kumusta? Masakit ba yung turok sa'yo? Ewan. Medyo? Gusto mo bang malaman kung ano itsura mo habang tinuturukan ka kanina? Paano? Binidyohan kaya kita habang tinuturukan ka ng nurse? Lap trip yung mukha mo kahit naka-face mask at face shield ka eh. Ano? Ang sama mo talaga. Oo, wag mo kampasin dyan sa braso ko, kakabakuna ko lang. Paano kasi ikaw, inaasar mo ko? Ang pangit-pangit ko na nga. Tapos, vivideohan mo pa ako. Di cute nga eh. Ano?
Wala, sabi ko, ang cute nung nurse na nagbakuna sa'yo. Okay. Lungkot ka naman yata bigla. Alam ko na. Ika, bili tayong ice cream. Ayoko na. Umuwi na lang tayo. Porno mo naman, halika na. Dan tayo doon sa may convenience store. Ilibre kita ng ice cream dahil sa pagiging matapang mo. Ito naman tatampo ka ba? Hindi ka na mabiro. Cute yung nurse na nagbakuna sa'yo, pero mas cute ka pa rin. Ano? Wala, sabi ko, tara na. Bahala ka, pag nagbago yung isip ko, ikaw na taya. Ako na ililibre mo. Popoy at Bea, eto na naman ako. Hulog na naman sa mga double meaning actions at words ni Joseph. Alam mo yung nag-training ka na maging strong, tapos sa isang ngiti, isang gentle action lang, magiging marupok ka na ulit at mafo-fall ka na naman. Ayaw ko na sanang pagdaanan yung dinaanan ko dati na umasa-asa ko sa mga pahiwatig ni Joseph. Kaya minsan, nililimitahan ko yung sarili ko. Hindi ako agad nagre-reply. At minsan, sinisinzone ko siya. Pero hindi ko rin naman siya matiis. Inopen ko lahat ng pinagdaanan ko sa kaibigan kong si Ellen. Sabi niya, wala daw ibang paraan para matigil yung nararamdaman ko kay Joseph, kundi ang aminin ko lahat sa kanya. Panahon na raw para sumugal ako para malaman ng totoo at mapalaya na rin ang sarili ko. Ilang gabi ko rin pinag-isipan at hindi talaga ako mapakali kung ano ba talagang dapat kong gawin. Hanggang sa isang araw, Anong meron at nag-aya kang mag-fishball dito sa park? Wala naman. Naisip ko lang na baka gusto mo magmerienda. Sabay ka na sa akin. Sa bagay. Na-miss ko nga rin mag-fishball dito. Halika, doon tayo mo po. Ang dami na ring tao sa labas no? Oo nga eh. Marami na rin kasi may bakuna tapos ayan, hindi na required yung facial. Hindi na rin yung quarantine protocols. Sana sa 2022 wala na talagang virus. Oo nga eh. Nga pala, naglalaro ka pa rin ba ng ML? Hindi na masyado eh. Binabawasan ko na yung paghawak-hawak sa cellphone. Kaya pala kahit sa chat, ang dalang mo na rin mag-reply. Ayoko na rin kasi masyado mag-Facebook. Nasasaktan lang ako. Huh? Wala, lang. Ang ibig kong sabihin, pansin ko kasi sa mga shared posts mo, parang puro patama sa love life. Nagkakamabutihan na ba kayo ng ex mo? Ba't mo naman naisip yan? Wala lang. Yun lang kasi yung napapansin ko sa mga post mo. Nabasa ko nga yung shinare mo na finally found happiness. Parang puro in love ka sa post mo eh. Pero alam mo, okay na rin siguro yung magkabalikan din kayo. Marami nga akong kilalang mag-ex, space lang pala ang need. Pero after a while, magkakabalikan din. Tapos, stay strong na sila. Malay mo, ganyan yung mangyayari sa inyo, di ba? Tingin mo? Oo. Di ba nga, may kasabihan, love is lovelier the second time around. So sa tingin mo pala, mas okay kung magkabalikan kami ng ex ko. Oo. I mean, at least yung kilala mo na kaysa naman sa maghanap ka pa ng bago. Buti sana kung napapansin mo ko. Napapansin naman kita eh. Narinig mo? Oo naman. Huwag mo na yung pansinin. Walang ibig sabihin yon. Anyways, uwi na kaya ako. Madami pa akong gagawin eh. Ganun ba? Sige, sabay na tayo umuwi. Ano bang gagawin mo? Baka maglinis sa bahay? Mag-ayos sa kwarto ko? Basta marami. Okay. Ay, nga pala. Di ba mamamalengke ka bukas? Sabay na ulit tayo. Ha? Bakit gusto mo naman akong sabayan? Wala, para may tagabitbit ka ng mga pinamili mo. Ayoko nahihirapan ka eh. Lagi mo nga akong pinapahirapan. Di never kitang pinahirapan, no? Never daw. Ngayon nga pinapahirapan mo na ako. Paano? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo Bait-bait ko nga tsaka ang sweet ko pa sa'yo eh. Yun na nga, Joseph eh. Anong ayun na nga?
Masyado ka nang mabait, sweet at saka concerned. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi lagyan ng ibig sabihin yung mga kilos mo. Ano ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung tama tong gagawin ko. Pero pagod na rin ako, Joseph eh. Sa loob ng 11 years, wala na akong ginawa kundi itago yung nararamdaman ko para sa'yo. Ha? Nahihirapan na rin ako. Palagi na lang akong umaasa pero palagi namang nasasaktan. Gusto ko na lang matapos to lahat. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Na gusto kita, Joseph! Yun yung totoo. Sa tagal ng panahon ngayon lang talaga ako nagkalakas ng loob na sabihin sa'yo. Wala na akong pake kung ano mang magiging tingin mo sa akin. Gusto ko lang namang matapos ang lahat ng to. Trisha, So ngayong alam mo na, baka pwede, wag mo na lang muna akong kausapin. Wag mo na rin muna akong i-chat. Basta i-ignore mo na lang muna ako. bakit ko naman gagawin yun? Hindi mo ba nagigets? Sobrang nakakahiya tong ginagawa ko. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob para harapin ka pa eh. Kaya sana, kung pwedeng mag-iwasan na lang muna tayo. Total, alam ko namang wala tong patutunguhan eh. Ayoko, hindi kita iiwasan. Joseph naman, huwag ka nga mang-asar ngayon. Seryoso yung sinabi ko. Seryoso din naman ako eh. Hindi kita iiwasan dahil ayokong malayo sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Gusto din kita, Trisha. Alam mo, Joseph, hindi mo kailangan sabihin yan kung naaawa ka lang sa akin. Huwag ka nang magkunwari. Totoo ang sinasabi ko. Joseph, tama na. Baka nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakaka-move on dun sa ex mo. Yan din ang naiisip ko. Kita mo na? Ayoko maging rebound, Joseph. Tigilan mo na nga ako. At ayoko rin gawin yan sa'yo. Sinungaling. Uuwi na ako. Teka, sandali, Trisha. Ano ba, Joseph? Bitawan mo nga ako. Ayoko kitang gawing rebound kaya ang tagal kong pinag-isipan kung sigurado na ba ako sa nararamdaman ko sa'yo. Ilang gabi na rin kaya ako hindi makatulog kakaisip kung gusto na ba talaga kita o namimiss ko lang yung ex ko. Joseph, tama na. Pero hindi. Tuwing iniisip ko na makakasama ko ulit yung ex ko, hindi na ako masaya. Pero kapag kasama kita, sobrang saya ko. Joseph, please, kung sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa akin, tama na. Hindi mo naman kailangang ibalik kung ano man yung nararamdaman ko sa iyo eh. Makinig ka muna kasi sa akin, Trisha. Naunahan mo lang naman akong umamin eh, pero plano ko na rin sabihin sa'yo yung lahat. So, tingin mo, bakit kita lagi sinasamahan mamalengke tsaka bakit lagi akong epal sa comment section mo? Kasi gusto ko mapansin mo ko eh. Yung mga shared post ko, para sa'yo yung mga yun. Joseph. Kung tatanungin mo kung kailan kita nagustuhan, hindi ko talaga alam yung isasagot ko. Pero sobra kitang na-appreciate nung nagkaroon ako ng COVID. Nung nag-break kami ng ex ko, nandyan ka para damayan ako. Siguro, unti-unti na rin ako nahulog sa'yo. Sinadya ko pa nga magkasabay tayo magpa-vaccine kasi gusto kita makasama ng mas matagal. Totoo ba lahat yan? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Totoo lahat ng sinasabi ko, Trisha. Gusto kita hindi dahil gusto mo ko. Gusto kita kasi gusto kita. Sobrang thankful ko nandyan ka ng mga panahon na kailangan ko ng karamay. Sana, Trisha, payagan mo ko na ligawan kita. Ako, liligawan mo? Totoo ba lahat ng to? Please, kung prank lang to, tama na. Hulog na ako. Totoo lahat ng to, Trisha. Hindi kita niloloko at hindi kita lolokohin. Talaga? Oo nga. Gusto mo yata pagsigawan ko pa dito sa park kung gaano kita kagusto eh. Hindi na. Nakakahiya. Sige, payag akong ligawan mo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papahirapan. Talaga ba? Joke lang, no? 11 years akong nahirapan sa'yo tapos ganun-ganun lang, sasagutin na kita? Aba, unfair, no? Dapat mahirapan ka rin. Grabe. Pero okay lang. Worth it naman, makuha ko lang yung babaeng gusto ko. Sobra kang mambola. Huwag ka nga manligaw. Tayo na nga. Tunay? De, joke. Ligawan mo pa rin ako. Oo na. Lahat gagawin ko para sa'yo. Popoy at Bea, yun na ang pinakamalaking risk na ginawa ko sa buhay ko. At masasabi kong totally worth it. Hindi ko akalain na kung kailan pandemic, dun pa ako magkaka-love life. Sa ngayon, kami na ni Joseph.
3 months na rin, pero as much as possible, ayaw naming ipaalam sa iba. Yes, kahit sa parents namin, hindi pa alam na mag-boyfriend na kami ni Joseph. Ako ang nagsabi kay Joseph na wag na muna naming ipaalam sa iba kasi napakarami naming kapitbahay na marites. Ayoko lang na kabago-bago pa lang ng relasyon namin ni Joseph ang dami-dami ko ng side comments na naririnig. Mas gusto ko na mag-focus sa aming dalawa kesa sa sasabihin ng iba. Kaya para sa mga listeners o sa mga listeners dyan na matagal nang nagtatago ng kanilang nararamdaman, gusto ko lang sabihin sa inyo na minsan, okay din maging matapang at sabihin yung totoo. Kasi yun lang ang magpapalaya sa inyo. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa nito. More power sa inyo and stay safe always. Lubos na gumagalang, Trisha. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Bakuna. Mga kapamilya, oras na natin. It's 41 minutes. Makalipas ang alauna ng hapon. Tayo pala. Ano talaga ang itinalaga mo? Nax naman! Congratulations kay Trisha. Ayan, nakuha rin si Joseph. Oo, naku, kita mo naman, Ang dami na noon na pa sana all. Ang dami nag-comment sana all. Di kung gusto niyo yung ganyan, magpabakuna muna kayo. Diba? Para sana all, may bakuna. Kung gusto niyo magka-love life, magpabakuna kayo. Gayahin niyo si Trisha at si Joseph. Pero anyway, kita niyo? Anong tawag dito? Matanong nga muna kita, Popoy. Nagkaroon ka na ba ng crush na ganyang katagal? Tingnan mo kay Trisha, 11 years. Isang kamarkada natin, sabi niya, 20 years yung crush niya. Pero wala naman daw nangyari. Parang hindi ko carry mo ba yun? Matagal ng... Yes, meron naman. Meron naman yung crush mo ng ng matagal na, ganyan. Meron. Yun lang naman tanong mo, di ba? Nagkaroon. So, wait, wala kang ginawa? Hindi ka like, alam mo yun, nagtapat? Like, hey, siya yung may ginawa. Siya pa yung gumawa ng paraan. Siya yung nainip. Wow! Hindi nga. Oo, hindi. Alam mo, nakakatuwa kapag ganyan may mga crush tayo, ganyan tapos parang ang tagal-tagal na. Sinubukan ko yan eh. Alam mo, meron akong crush mula grade 5, tapos parang wala college ko na naisipan na magtapat, kaso hindi pa rin natuloy. Hanggang sa naging mag-friends na lang rin kami, yun, hanggang ngayon single siya. Parang yung tono, parang bebuti nga, single hindi siya. Hindi naman bebuti nga. Meron lang mga bagay na hindi talaga yata hindi maita talaga. Ganun lang. Friends naman kami. Good friends naman kami. Pero eto sa mga kamarkada natin Tinan mo, 11 years kay Trisha, pero kaduluduluhan, magtatapat rin naman pala siya. Kung ako sa inyo guys, well, depende sa age and depende sa sitwasyon nyo sa buhay. Pero wag niyo naman paabutin ng 11 years yung crush nyo. Ako po, nagkaka-crush ako. Actually, buwan nga lang. Wait, hindi pala ako nakaka-relate. Never pa ako nagtapat sa crush ko. Kasi crush din ako ng crush ko. Sila yung nagtapat. Ang ganda pala naman palakpakan natin. Aray! Aray! Nag-ano ka? Hindi, I mean, para kasi masyadong matagal yung 11 years. Pero at least kaduluduluhan, di ba? Naging okay naman, naging positive naman. Pero para sa mga lalaki kung kayo ay nasa tamang edad na at kayo ay meron ng crush, o sige, okay lang paabutin nyo yung 1 taon, sige hanggang 5 taon, pero wag mo naman doblehin yung 5 taon, gumawa ka na ng paraan, umpisa pa lang, magtapat ka na, para alam mo yun, matapos na, I mean, malaman mo kung may future ba, o di naman kaya malaman mo kung olats talaga, di kahit papaano, try mo rin mag-move on. I mean, crush is a crush, oo. Pero pag yan, umabot ng
dekada, hindi na crush yan. Love na yan, boy. Lalo na kung wala Oo kang naman. ibang tinignan, wala kang ibang, alam mo yon, hindi ka humanap Hindi. ng iba. Love na Oo, yan. lalo hindi na. crush. Lalo na nga siguro kung dapat meron kang ibang tinignan, meron kang ibang sinubukan, pero siya at siya pa rin yung bumabalik. Oo. Love na yon, ganoon Love na yun. Oo nga, no, Hindi bigla ko na napabilang crush. kung ilan, 7 or 8 years din yata akong naghintay. Ganyan. Kasi medyo may pagka-torpe rin ako nun. Alam mo, siguro depende sa depende sa edad. Di ba? Depende naman siguro sa edad kasi, Bea. Kapag ka medyo bata-bata ka pa. Diyos ko, ako naman nun. Ilang taon lang, 9 years old, 9 years old, 10 years old, 11 years old. Alam nga, magawan ko na agad ng paraan. Mas gusto ko pang kapiling ang mga libro ko noon. Natutulog ako, nasa ilalim ng unang kong libro. Sa paniniwalang tatalino ako. Ayan, pero hindi, nagka-stiff neck lang ako, ganyan. Hindi naman kasi binubuksan yung libro. Alam mo, depende. Depende naman. Pero kapag ka nasa iyo talaga, pagka inukol para sa iyo, kahit dumaan pa sa iba't ibang mga kapartner, di ba? Katulad ni Joseph, nagkaroon pa ng pang-ilan, bali pang-apat na, no? O, pang-apat na yung jowa niya na binrake niya, na ang kapal na mukha, naki-hotspot na nga, biglang tinalikuran pa si Trisha. Diyan na nga kayo, bahala kayo dyan. Kasalanan pa ni Trisha. Dami nangingialam. Talaga. Kasi naman si Trisha rin naman, tumatambay pa naman sa tindahan ni Aling Mayang. Alam nyo naman alam nyo naman kakumpetensya ng ABS-CBN yan sa news gathering. Diba? Si Aling Mayang. Mga tindahan, bagsakan ng mga balita yan. Pero alam mo, Popoy, ito yung klase ng story na parang nagsasabi kahit papaano na kahit babae ka, I think it's okay na ikaw yung unang magtapat or magsabi dun sa crush mo or dun sa taong in love ka na may nararamdaman ka para sa kanila. Kasi 'di ba, ang dami diyan, parang ayoko, hindi ko sasabihin, dapat lalaki lang yung umaamin, lalaki yung unang lalapit, ganyan-ganyan. Tingnan mo nga si Trisha, ano nangyari? 11 years. O, diba? Nag-antay ng 11 years, walang nangyari. Pero nung siya yung gumawa ng paraan, nakuha niya yung inaasam-asam niyang premyo. At yun nga, maging jowa, etong kapitbahay na crush niya na si Joseph. So, para sa mga girls dyan, lalo na kung nasa tamang edad kayo at tingin nyo parang ang haba na nung tinagal nung pagkaka-crush nyo, baka love na nga yan. And baka it's time na nga para magtapat ka. Kung walang jowa yung type mong lalaki, ha? Pero kung may jowa yan, manahimik ka sa sulok. Agawin na, tsaka. Huwag ka muna kumembilar dyan. May jowa pa yan. Sabi ni, classic classic na kasabihan. Basta may tiyaga, may nilaga. Sabi ni Chaires Borlaza, worth it ang lahat ng pagtitiis ni Ate Trish. Salamat sa COVID pala ito, no? Ayan, naging mas close sila. Ayan, gusto ko talaga si Bea magkwento. Ang ganda talaga ng boses niya. Charot. Ngayon kasi yung charot. Wala pala. Ayan, thank you, Chaires. Tama naman. Nagtsaga ng bonggang-bongga etong si Trisha. Pero alam mo, nakakatuwa, Popoy, no? Sa panahon ng may pandemic, ang dami nagjiwalay. Aminin mo. Ang dami nasira ang relasyon. Pero etong si Trisha, bumongga ang love life na nagka-COVID. Panalo. Diba? Panalo si ate. In fairness, wala siyang sinirang relasyon, di ba? Ayan, ganyan dapat, ha? Ladies and gentlemen. Okay? Kumbaga, wait for your turn. Katulad na lamang, Bea, nagme-message na sa akin, you're almost next in line, sa online consultation. Ayan. Ayan na pa. Lapit na. O sige. Ayan, pero kumbaga, ikaw naman yung susunod kung talagang nakapila ka. Diba? Katulad nitong si Trisha sa puso ni Joseph. Pero sabi nga ni Bea kanina, wala namang masama kung si lalaki ba o si babae ba ang magsasabi for as long as nasabi. Ayan, for as long as na-inform. Diba? Kahit naman sa mga simpleng pagkikita natin, mahirap yung, nakakatuwa minsan yung sinusurpresa ka. Ayan, pero naiimbita ka, ganyan. Pero yung kapag kabiglaan,
'Di ba? Na biglang, "Uy, halika Bea, may lakad tayo." "Ay, teka lang, meron din akong sinet na iba." 'Di ba? Hindi rin naman na maganda. Ganyan din sa pakikipagrelasyon. Kung kailangan mong sabihin na, "Ang tagal ko nang gustong gawin ito, ang tagal ko nang gustong sabihin ito." Wala naman siguro masama, Joseph. I like you. Okay? I like you. Tapos, walang masama. Ewan ko, ha? Sa panahon ngayon, hindi naman dahil sa pare-parehas tayo. Kaysa naman mabuhay ka ng puro regret sa buhay. Yes, 'di ba, Bea? Para magsisisi ko sana sinabi ko noon, baka sakali iba yung baka ang tingin lang sa akin ni Joseph ay nakikipagkaibigan lang ako sa kanya. I don't want to see him as me taking advantage of the friendship. 'Di ba? Wala namang masama. 'Di ba? Wala namang masama. At saka Popoy, alam mo, ang napansin ko gaya ng sinabi mo, di ba, wag biglaan. Hindi man sinasadya ni Trisha, pero para nagpa-appetizer na siya ng kanyang ng kanyang pagtatapat ng feelings. Nung nagka-COVID si Joseph, dinalahan ng mga kung ano-ano, prutas, ganyan-ganyan. Yes, tapos, niransak yung ref nila. Di ba? Hindi pinagpaalam sa magulang, binigay sa kapitbahay naman ng ref. Nahuli nga ni nanay Nahuli nga, pero nakalusot pa din, di ba? Pina-hotspot nung kailangan. Tapos, alam mo yung sinamahan, nakipagkwentuhan, nakipagpuyatan. Alam mo yung hindi sinasadya ni Trisha, pero napakita niya yung feelings niya. At feeling ko, eto yung somehow, nagpalambot or parang yung kumatok sa puso ni Joseph. Etong mga gestures na to ni Trisha. Kaya isa pang lesson dyan, mga kamorkada. O sige, ayaw mong umamin. Diba? Pero wag ka namang maging bato lang. Bigyan mo kahit papaano ng fighting chance yung sarili mo. Di magpahapyaw ka, ika nga ni Bea, magpadulas ka ng mga, alam mo yon, yung mga palipad hangin of concern. Ipakita mo yung ang tawag dito, yung caring ka, yung mga ganun-ganun ba? Kasi yung mga lalaki, Poy, aminin mo, Poy. Medyo kayo sa mga babaeng ganyan, yung mga may tender love and care, yung may kahit kaibigan, may palambing, may pa-concern, napapansin nyo yun, diba? At lumalabot ang puso nyo sa mga ganyan. Alam nyo kung merong pinagkaiba mga babae at mga lalaki, itong maramdaman na meron kang special na lugar sa puso ng isang tao. 'Di ba yung nagkakaparehas tayo mga babae at lalaki? 'Di ba? Alam natin na may extra special treatment. 'Di ba? Iba tayong mag-treat sa ating mga very close friends. Iba tayong mag-treat sa ating mga kakilala lang. 'Di ba? Iba rin ang treatment natin sa mga best friends natin at lalo na doon sa mga mahal natin. 'Di ba? May kakaiba Bea, may kakaiba, special na kahit talaga parang giyera, 'di ba? Parang giyera. Imagine sabi ko nga nung 2020, nung 2021 talaga medyo mahirap kumilos, pero lumalabas itong si Trisha para lang makapaghatid, para-paraan, 'di ba? Kumbaga she's going the extra mile. At ganun din naman yung effort natin mararamdaman namin yung mga lalaki. Pero ito lang din naman na masasuggest ko sa inyo mga babae, Huwag lang rin yung sobra-sobra. 'Di ba? Anything in excess ay hindi rin makakaganda. 'Di ba? Unang-una, lalo na ngayon may COVID, makasama nga sa inyo, 'di ba? Gusto mo magpa-cute, you just want to be there sa gusto kong i-express na mahal ko siya na concern ako kaso nga may bawal. Biglang magka-COVID ka pa. 'Di ba? Tapos pangalawa diyan, 'di ba, kahit may COVID o wala, Bea, is meron din kasing mga tao na bigla na pe-pressure sa sobrang sweetness mo. Kumbaga hilaw pa, hindi pa ang alam nila, all the while ay friends lang kayo, tapos you're giving this very special, extra special treatment na the love and care. Medyo hindi naman turn off, nakaka-pressure yan para doon sa iba. 'Di ba? Nakaka-pressure din yan. Kahit naman sa mga babae, ganun Kumbaga, parang may I offer myself, may I offer my service, may I offer my time to you. Yung mga ganyan. Medyo bigyan mo rin ng wiggle room. Ika nga, yung lalo na kung hindi pa naman clear yung intention mo. 'Di ba? Na maging karelasyon niya. Ganoon. Totoo. Alam mo mga kamarkada, lang talaga parang whether we like it or not, finding love
or love itself is sort of kind of a game. Alam mo yon, parang meron kang ilalabas na taya mo, tapos yung kalaban mo, meron ding ilalabas na, no? So para kayo nag-chess, para kayong maghuhulaan, ano yung mga next move, ganyan-ganyan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga sa pag-ibig. Kailangan basahin mo yung galaw nung taong gusto mo, or basahin mo yung galaw nung taong may gusto sa'yo, at ano yung magiging reaction mo. It just shows na kailangan, ano talaga kwentado pa rin kahit papaano yung magiging kilos mo, kasi iba-iba yung magiging reaction ng bawat tao. No, Poy? Anyway, magbasa na tayo ng ating magbasa na tayo ng mga comment ng mga kamarkada natin bago tayo mapunta sa consultation mo, Poy, no? Ano oras na? Mamaya nag-aantay na yung doktor. Eto si Chara Grace. Pinsan ko naman si Doc. Sabi ni Chara Grace Dones, buti na lang nagkaroon ng lakas ng loob si Trisha na aminin kay Joseph. At least, nabigyan ng linaw yung gusto niyang malaman. O, diba? Tapos, ang ganda nung kwento, parang yung kahera dun sa gasolinhan kanina. Ayan, pinatunayan mo ulit, Trisha, ang kasabihan sa jeep na pagka may tiyaga, may nilaga at walang matimtimang birin sa malakas manalangin. Pwede ka nang magpabakuna kasama si Joseph from Marvin. Alam mo, Marvin, may message namin yung asawa mo. Sino yung magandang babaeng nakita mo dyan sa gasolinahan? Alam dami mo, kaya namang babaeng nakikita lagi. Yung tawag dito, stay babaero. Ikaw din pala, Marvin, no? Malis ka nga sa comment section, doon ka sa group chat ni Popoy. Dito tayo sa group chat, dito tayo mag-usap-usap. Ano ba yung tsura, pare? Eto, sabi ni Trina Loresca, dapat lahat ng guy o girl ganyan. Make sure na naka-move on na sa past relationship bago tayo pumasok sa new one. Actually, in fairness din kay Joseph, no? Nag-isip yung bata, no? Pinag-isipan niya talaga kung gusto niya ba niya si Trisha or baka na lang siya, naghahanap lang ng kapalit, panakiputas gano'n. Oo, let's be lalo na kapag ka-friends natin, yung susunod natin niligawan, 'di ba? Yung katulad ni Trisha. Ayan, both ways, 'di ba? Hindi porke kaka-break lang, type mo siya, nandun ka na agad. 'Di ba? Hindi rin naman porke kabe-break mo lang kung ikaw si Joseph, nandiyan naman si Trisha . Ikaw na nga lang muna, pampalipas oras. Yung mga ganun, wag. Kasi alam nyo, you value your friendship more kesa roon sa loneliness na nararamdaman nyo syempre pagkatapos ng breakup. Diba? Kumbaga, pahinga lang muna kayo, just be friends. Pero maganda yung naging foundation nitong relationship nila Trisha and Joseph. It's friendship. Kahit pa paano, hindi mali siya agad. Hindi landian agad. Ito si Carl Jeline Rose. Sabi niya, wagi ang pagiging matapang sa pag-amin sa crush. Case-to-case basis yan, Carl, ha? Merong iba dyan umaamin pero olats, pero ganyan talaga ang buhay, hindi palagi panalo. Sabi niya, ito may si Jean Sheila. Sobrang hopeful kaya 20 years nag-intay. Ito yun, yung 20 years siya nag-antay sa crush niya. Kaso, hindi mag-match. Pag wala akong jowa, siya meron and vice versa. Kasi nga walang walang I don't know. Ito siguro yung nangyayari. I don't know, Jean Sheila, kapag wala man lang nagsasabi, 'di ba? Crush mo lang siya. Siguro crush ka rin niya. Pero walang nag-effort na magsabi na, uy, alam mo, crush kita. Hindi ka man lang, o sige, i-take into consideration ko kung sakaling wala kasi nga, may mga jowa, hindi nagkasabihan. Baka daw kasi isipin, ba't nilalandi mo, ganyan-ganyan. Oo. Pero sa bagay, kahit pa joke lang. Pwede mo sabihin, uy, swerte naman ng girlfriend mo. Kahit ako, gusto ko rin maging boyfriend ka. Char! Ganun. Para-paraan ni Bea. Oy, mga kapamilya, oras na natin 1 minuto bago mag-alas-2 ng hapon. Maraming salamat dito sa Feel Good. Ayan, at very hopeful nga na story nila Trisha and Joseph, at pinapakita lamang po talaga sa atin ito, mga kapamilya, na ang pag-ibig ay dumarating, ihahatid pa nga minsan sa iyong harapan
Kahit gaano ka pa katagal maghintay, may COVID o wala, marunong ka mag-ML o hindi. Ako, di ako marunong mag-Mobile Legends na yan, no? Ayan, pero makakagawa ka ng paraan. Sabi nga, kahit magtagal na magtagal, kung para sa'yo ay para sa'yo talaga. Kahit parang naligaw pa yung magiging kapartner mo, sa'yo lang talaga yon. Thank you, Trisha, dito sa story na i-share mo sa amin. Sana nga, ay magtuloy-tuloy pa at lalong maging masaya ang relationship ninyo ni Joseph. Kapiling ang mga madadaldal na mga kapitbahay nyo. Aling Bayang, shoutout sa iyo. At dahil dyan, pasalamatan natin, Popoy, yung mga gumanap sa ating drama for today. Thank you so much sa gumanap bilang Trisha, Jamie Rubio, Go Girl, si Joseph naman, na nag-iisang si Dan Capuchon, and of course, yung BFF si Ellen Uybea. At eto, si Aling Tess, yung Mudra, si Kenneth Anserong gumanap. At syempre, yung katunggali ng ABS-CBN, si Aling Mayang, si Hindi Bastena. May tindera si Chan Palma kanina. And of course, maraming salamat sa writer natin, Eileen sa tindahan mo. Yeah, thank you, Eileen. Of course, ang nag-edit, Jackal Laka. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Yung tindera natin kanina, si Chan Palma. Iba ka na naman, Chan, ha? Oo, nagulat ako. Sa Ermita Market pala yun. Oo, sa Ermitanyo yung hindi, joke. Mabol pa. Ay nako mga kapamilya, syempre bukas meron tayong matutunghayang isa pang kwento. Wala na po itong kaugnayan, biro lang yung kanina. Wala hong bakalawa. Bakuna ngayon, bukas meron tayong panibagong hashtag. At eto nga po ang aming patikim. Ngayong Webes sa Dear MOR. Pareho pala tayo, Tin. Kapag kausap ko yung tropa, sinasabi ko naka-move on na ako. Sinasabi ko, masaya ka na sa iba, kaya masaya na rin ako. Pero ang totoo, ikaw pa rin eh. Hindi ko naman susugurin yung bagyo kung wala lang tong nararamdaman ko eh. Hashtag Dear MOR. Come back. Yan. Daming kuda ni Kuya, ha? Sana may kausap, ha? Parang iba rin naman yung pagtatalunan natin bukas, mga kamorkada. Basta abangan niyo po yan bukas po yan. Iyan, mga kapamilya. Sana hindi siya katulad ni Trisha na mahilig kausapin ng sarili. Ang haba ng sinabi, tsaka ang seryoso, nag-aano na. Kaya mga kapamilya, samahan niyo po kami at syempre, huwag niyo pong kalilimutan sa Friday, di ba? Ang ating Dear MOR special. Ayan, ang story ni Chico Martin na mapapakinggan nyo rin tuwing gabi, alas 9, dito sa MOR Entertainment sa programang Sex, Love, and Relationships. Yun. Kaya naman, sige mga kapamilya, thank you so very much. Nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea, salamat sa mga pa-stars. Iyon. At syempre, ang aming pong laging paalaala sa inyo mga kapamilya, ha? Stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please, stay happy. Bye!